Nagkakamali po kayo. Preaching na po tayo. Nakita naman po natin ang napakagandang wedding na ginanap sa kung saang lugar, hindi ko po alam. Pero ang sabi nga ni Sister Annalie, parang mga Arabo daw po sila. So kung tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maimbita sa katulad nung kaninang salo-salo na napaka-grand, bonggang-bongga, ano po kaya sa pakiramdam nakakuha ka ng invitation para sa ganyang klaseng kasal? Matutuwa po ba tayo? Amen! Amen! Baka siguro buwan pa lang bago mangyari yung nasabing kasal, maghahanap na tayo ng isusuot. Tama po? Ibubuk na natin yung senior hairstylist natin, yung magpe-pedicure, magmamanicure, magkukulay ng buhok natin, yung magpapaganda o magpapagwapo sa atin. Tama po? Amen. You will prepare physically, emotionally, pwede rin spiritually for the said event. Ngayon po, meron tayong aaralin na isang talinghaga mula sa ating Lord. At ang ating tanong ay, ganoon din kaya ang naramdaman ng mga tao na naimbitahan sa isang kasalan? Ang atin pong aralin ngayong gabi ay pinamagatang, You are cordially invited. Kinuha po natin sa Matthew chapter 22 verses 1 to 14, the parable of the wedding feast. Sige po, mag-pray po muna tayo bago tayo magsimula. Maaari ko bang hilingin ng lahat na tumayo para sa paggalang sa presensya ng ating Lord? Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa muli ay pagdako mo sa bawat isa, Panginoon, sa iyong bahay, panambahan, Panginoon. Lord, we believe that as simple as it may be, Panginoon, this is your simple way, humble way of inviting us again to be in your loving presence, Panginoon. Lord, bago mo ihasik ang mabuting binhi ng iyong balita ngayong gabi, Panginoon, hinihiling ko po ang pagbaba ng iyong banal na Santong Espiritu sa puso, sa kaisipan, sa buong kaluluwa at pagkatao ng bawat isa na naririto. Hayaan mo nga po na maselyuhan ng iyong banal na dugo ang mga binhing ihahasik mo ngayong gabi, Panginoon. Huwag mo hayaan, Lord, na ito ay matuka ng kaaway, masira, maagaw, at anumang gawa ng kaaway. We rebuke it right at this time in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And Lord, maraming salamat po sapagkat alam ko, Lord, itatago mo ako sa iyong likuran. Hindi mo hahayaan, Lord, na may mamutawi na anumang salita sa bibig na ito, Panginoon, because this mouth, this tongue, this very being of me, Lord, is fully consecrated to you alone. And maraming salamat, Lord. Alam kong pangungunahan mo, Lord God, ang banal na gawain na to. Walang uuwi na masasayang or talunan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ayan. So muli po, ang ating aaralin ngayong gabi ay isang talinghaga mula sa ating Lord Jesus. So bakit kaya you are cordially invited? Ano bang ibig sabihin ng ating title ngayong gabi? Pag sinabi po mga kapatid na you are cordially invited, ibig sabihin sa Tagalog po nun, lubos na inaasahan ang iyong pagdalo. You can also simply imply it as you are warmly invited. Talaga namang kapanapanabik ang presensya mo doon sa salo-salong gaganapin. Kaya kung medyo familiar po sa atin ang phrase na you are cordially invited, maybe we have not heard about it yet, but we have seen it. Where? Sa mga simple invitations po sa mga iba't ibang salo-salo. Example po, nitong nakikita natin sa screen, invitation po yan sa isang kasal. So normally makikita natin in the front page of the invitation, you are cordially invited to the wedding of, syempre yung pangalan ng bride, pangalan ng groom, and may date sa baba, and the setting kung saan gaganapin yung kasal at reception. So, ngayong gabi, gusto rin ng Lord na sabihin sa bawat isa, anak, you are cordially invited. Basahin po natin ang talinghaga tungkol sa kasalan. Matthew chapter 22, verses 1 to 14. Ang talinghaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan.
Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod sa kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang buya at handa na ang lahat. Halina kayo! Verse 5, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid, mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. 6, sinugaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, talian niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon magnanangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Hayaan po natin ang Lord ang magbigay buhay sa kanyang mga salita ngayong gabi. So ang ating pong binasa ay isang talinghaga. Sa English po, ito ay, next slide, parable. Taken from the Greek word parabole. Ang ibig sabihin po nito, isang pagkukumpara. Next slide. Isang comparison, ilustrasyon, or analohiya. So, in layman's terms, ating pong wika, isang makalupang kwento na may nakatagong makalangit na kahulugan. Bakit kaya gumagamit ang ating Lord ng mga talinghaga? Isa pa pong comparison nito ay ang isang pintor na bagamat hindi niya ma-express ang kanyang saloobin through words, ang gagawin niya tama po magpipinta siya. At ang kanyang obra, magpapakita ng kanyang pinagdadaanan, emosyon, o ano man ang kinikimkim niya na hindi niya ma-express through words. Kasi nga, a picture is worth 1,000 words. So ang ating Lord po gumagamit ng talinghaga para ma-emphasize, ma-magnify, lalong ma-focus kung ano yung pinaka-ibig sabihin ng mensahe niya sa atin. Sabi nga po sa ikalawang mga taga-Korinto chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagamit ang Lord ng talinghaga. Not everyone who comes in and listen to His teaching has enough faith in Him. Diba sabi, hindi sila sumasampalataya. Bakit kaya? Mateo chapter 13 verse 13. Nagsasalita ako sa kanila. Si Lord po ang nagsasalita dito. Sabi niya, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. Nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Ano kayang purpose ng ibang tao pumupunta doon? Hindi para sumampalataya. Hindi para ma-bless ng mga messages ng Lord. Kasi ang gusto lang nila, yung mga miracles, gusto nila, may masabing mali ang Lord so they can say something against Him and eventually tie Him with the case that will bring yung penalty nga ng kamatayan. So, talinghaga ang ginagamit ng ating Lord upang mangusap po siya sa ating mga puso. Kasi originally, whenever someone stands in front of you and speak about a subject, normally utak po muna ang papasukan niyan. Pero pag talinghaga, dahil ninanamnam mo siya, bababa po yan sa ating puso, saka magrerema. Sabi nga po sa Hosea chapter 10 verse 12, maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin niyong muli
narinig ko po ito sa mga teaching ni Brother Godfrey. Sabi, bungkalin niyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Yun naman pala, pag naintindihan po natin ang talinghaga, ang kaakibat nito ay pagpapala. Sino po ang handang pagpalain ngayong gabi ng ating Lord? Game na sila. Ayan. Madalas po, ang talinghaga ng ating Panginoon, kailangan pag-isipang mabuti. Kailangan intindihin. Kailangan namnamin, himay-himayin. Tanging may bukas na puso lang po ang makakakuha ng blessing behind the parable. This way po, yung spirito ng katotohanan magliliwanag sa atin. Amen? Kapag nangyari ito mga kapatid, please don't forget, we have a responsibility na isapamuhay po itong mga aral na to. Accountable na po tayo sa Lord sa pamamagitan ng ating mabubuting bunga. Minsan po, kinakailangan natin ng, for example, mga trials, pagsubok, para mabungkal po ang ating matigas na puso. Hinahayaan po ng ating Lord na madaanan natin yung mga hurdles na yon. Kasi it's His way para matanggal yung mga stump, yung mga bato na nasa puso natin. Inaalis niyan yung pride, di ba? Self-righteousness. Ano pa ba? Marami. Yung mga bagay na pumipigil para hindi po makakilos ng malaya ang ating banal na espiritu. So gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng ating Lord para po maabot tayo. Kanina, di ba? Through the warm greeting of the MC, biglang na-feel natin, welcome tayo. Kanina lang, pagpasok natin, parang nagdadalawang isip tayo, am I even in the right place? Diba? Pero nagsalita si MC rito, winelcome kayo, ay, tama ang desisyon kong nagpunta mo rito. Tapos winelcome niya through a prayer ang presence ng Lord. Maya-maya, nagpaawit ang ating song leader ng napakasayang awitin. Maya-maya, pinaiyak niya na tayo sa kanyang worship song. So those are the simple ways of our Lord na mabungkal ang ating puso. Para this moment na ihasik ang binhi ng mabuting balita, handa na hindi pa? Amen. As we are invited to His banquet, let us open our hearts and ask Him to illuminate His way to us. Which brings us to our point 1, ang kasal, ang salo-salo, at kasalo. Ang ating pong talinghaga ngayong gabi ay tungkol sa isang hari. Naghanda po siya ng kasal para sa kanyang anak na lalaki. At syempre, dahil may kasal, may isang malaking salo-salo. Yung kasal po, o malapyas ng pagsasalo-salo, this symbolizes our future with our Lord. Tayo po na kumilala sa sacrifice ng ating Panginoong Hesus, na yung sacrifice niya para sa katubusan ng ating mga kasalanan, talagang nilakaran natin ang ating pananampalatayang Kristiyano. Ito po yung future natin, the great banquet of our Lord. Ito rin po yung tinutukoy ni Apostol John the Beloved sa Revelations chapter 19, verses 7 to 9. Sabi, magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. That is us, His church. Next. Nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. So sabi dyan, although it's not included in our talinghaga sa Matthew 22, yung mga kasalo at mga imbitado, binigyan ng masusuot para sa nasabing kasal. Diba? Sa verse 8, nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino. Sagisag daw po ito ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So, hindi mahirap ang hinihinging requirements para po mabilang sa mga kasalo o imbitado sa piging. Ang pwesto po natin sa salo-salo ng Lord, libre. Isa po itong regalo na nagmula sa Kanya mismo. Ang nais po ng Lord, makasalo tayo sa, dahil na rin yon sa habag, sa pag-ibig, at pagnanais niya na ang bawat isa ay makasama niya. Hindi ka na nilikha, hindi ka sinilang sa mundong ito para hindi niya makasama sa salo-salo. His main reason why you are here
why you're even alive, why you are breathing, why you are living per se, is because gusto ng Lord, automatic nandun ka sa kasalan na yun pag naganap na. Amen. So, ang imbitasyon sa kasal ay sumisimbolo naman sa habag at mabuting balita o salita ng Diyos. Tandaan lang natin mga kapatid, pag natanggap natin yung grace na yan, yung word of God na yan, dapat nababago po tayo upang maging mabuti tayong tao at maging kawangkin ng ating Lord. Natutulad dapat po tayo sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananahan sa atin ng Holy Spirit. Bakit? Pag hindi ka gumawa ng mabuti, ikaw ang tumatalikod sa banal na Espiritu Santo. Diba? Hindi naman tayo iniiwan yan eh. But every wrong acts, wrong deeds, it will turn your soul away from the Holy Spirit. Mga taga-Efeso chapter 2, verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Good works, kapatid, ang tapat na pagsunod sa kanyang mga utos, yan po ang layunin ng Lord para sa atin. Kung inaakala po natin na yung preparation ng hari, nagsimula yon sa pag-aayos ng lugar, na pagdarausan po ng kasal, o salo-salo. Kung nakakala po natin yung preparation sa paghahanda pa lang ng mga pagkain, o let's say sa mismong program po ng kasal, nagkakamali po tayo doon. Alam niyo po ba na ang preparasyon ng hari, nagsimula doon pa lang sa paglista niya isa-isa ng mga taong kasalo o imbitado. Bawat pangalan natin, isa-isa yung nililista doon. Yung mga taong pinili at talagang sinama po sa plano ng hari na makasama niya sa kasalan. Sino sila? Mateo chapter 4 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. So kapag tayo po tinawag ng ating Lord at tumugon po tayo sa pagtawag niya, tutulungan niya po tayo na gawin ano man ang purpose na meron ng Lord sa ating buhay. At sa kaso po ng mga disipulo, di ba, sabi, mangingisda ng mga tao. So kapag meron kang participation, kahit tagawalis ka lang kapatid, tagahugas ka lang ng plato, basta kumikilos ka, gumagawa ka for the expansion of kingdom of God, you are fishers of men. Sige nga po, magsalita ng hallelujah yung mangingisda ng mga tao dito. Amen, amen. Di ba, buhay na buhay pa rin sila. So mga kapatid, totoo pong kumikilos ang Lord sa ating buhay. Kung tayo ay tumatawag sa Kanya ng Ama, automatic dapat anak niya tayo. Ibig sabihin, magkamukha tayo. Si God, tayo, kamukha niya. Amen? Sa pamilya, di ba? Pag ang isang kapatid, hindi naging kamukha si nanay, si tatay, sabi, ampon. Di ba? Hindi pwedeng ampun ka sa kingdom ng Lord. Kasi, like father, like son, sabi nga nila. Pero kaya ito po yung dahilan kung bakit ang church natin napakasipag, lalo na kapag may mga untoward incidents, na mga maliliit na issue na bago pa lang lumaki, pumutok, parang nire-rebuke na ng ating church. Huwag po kayong magdaramdam sa tuwing tayo po ay pinapaalalahanan ng ating mga kapatiran, no? Tungkol sa mga liko, mga maling gawain natin. Lalo na po yung ating cell leaders, di ba? Ministry head. Pwede rin, Bible study leaders. Kapag meron po silang nire-rebuke sa ating mga buhay, i-appreciate po natin yun. Ginagawa po yun ng church kasi alam po ng ating church yung kanyang responsibility na mahubog po tayo into Christ-likeness. Amen po. Hindi po madali ang gawain ito ng church. Sabi po sa mga taga-Galatia chapter 4 verse 19, mga anak ko, dahil sa inyo ay minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Ang ating pong Apostol Pablo nagsulat niyan para sa church ng Galatia. Naniniwala po ba kayo na hindi rin naging madali sa ating Lord yung pagtawag niya sa atin muli? Yung muling paghubog niya sa atin. Para po tayo, sino po nakasama sa Ilocos? Ayan. Nakapunta po kayo dun pero ako hindi. Yung may potter po na nag-design, gumagawa ng vase from clay,
Diba? Dahan-dahan dapat yon. Kung gusto niyang masunod yung disenyo na gusto niya, matyaga niyang huhulmain nyo ng dahan-dahan, pasensyoso siya. Until yung hinulma niya into perfection ang makita. Ang Lord ganun din po. Sabi nga, diba, He's our great Father. Totoo po yun. Pero ang mahirap sa trabaho ng Lord sa atin, madalas tayo, nilalabanan po natin yung transforming process na ito ng ating Panginoon. Di ba sabi nga, parang babaeng nanganganak. Yung pakiramdam ng mga ministers ng Lord na tumutulong upang mahubog po ang mga anak ng Lord into Christ-likeness. Huwag naman po nating pahirapan ang kanilang buhay. Kung alam natin na para sa ating ikabubuti yon, let's continue serving God and start all over again. Makinig po tayo sa kanilang mga paalala. Dumako po tayo sa ibig sabihin ng salo-salo. Ang pamilya po ang pinaka-integral na parte ng ating buhay. Tama po? Sila yung unang nakasalamuhay. Before you even got out in the world, sila yung unang-una mong nakasalamuha. Ano po ba yung pinaka-memorable na parte ng ating buhay kasama ang pamilya? Next slide. Hindi po ba yung mga outings? Mga bondings. At syempre, kasama dyan yung masarap at masayang kainan. Kaya nga po, excited po tayo kapag Pasko, bagong taon, para pong nagkakaroon ng reunion yung mga salo-salo pag ganito okasyon. Kasi, di ba, all throughout, watak ang pamilya eh. You guys have your own family to take care of, you have your own home, meron kayong kanyang-kanyang ginagawa, pero pag Pasko, biglang boom! Ang dami ko palang anak, ang dami ko palang apo, ang dami ko palang lulutuin, di ba? Ang ating Lord po nagdanais din po ng ganitong intimacy or closeness sa atin. Kung paano po tayo close sa ating family. Kapag tayo po ay sinundunan niya at the end of age, meron din po siyang hinahandang malaking salo-salo sa atin. Sa atin po yun available, tayo na matyagang nag-antay sa kanyang muling pagbabalik. Ang intimacy na ito, in-express po ito ng ating Lord sa Revelations chapter 3 verse 20. Ito po yung sinabi ni Sister Annalyn nung gumanap siyang Kristo sa ating Christmas program, di ba? Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ibig sabihin po nito, kapag tayo nakinig sa ating Lord, pinapasok siya sa ating puso, siya ay tunay nating magiging close na kasalo sa buhay. Ang sarap po, di ba? Next slide. Second point, ang mga tagapag-imbita. Balikan po natin, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin, next slide, ang mga inanyayahan. Ngunit, ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Meron ng message. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na nakahanda ng mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Narinig niyo ba yung parang desperation sa boses ng Lord? Alam niyo po mga kapatid, at the time of Christ in the Middle East, yung mga mayayamang ikakasal, meron po silang sinasabing general call for invitation. Kunyari, yung isang pamilya, kasi compound po sila eh. May isang pamilyang gustong imbitahin. Alta sa syudad yung pamilya na yun. Pupunta po yung lingkod nung boss na magpapakasal doon sa iimbitahan. Sabihin po, ikakasal si ganito kay ganito sa ganitong petsa. Lahat po kayo, pamilya ganito ay imbitado. Pero hindi po sasabihin ng exact time kung kailan gaganapin ang kasal. Kasi ang gagawin po ng lingkod, kung kailan handa na ang lahat, babalik siya doon sa inimbitahan niya mga bahay. Magsisimula na po ang kasal. Kung maaari po, pumunta na po kayo sa loob ng 1 oras sa ganito. Babalik siya. Ganun po yung custom noon, nung panahon ni Lord sa Middle East. Inanyayahan, sabi nga, di ba? Upang tawagin ang mga inanyayahan. It is in past tense. Tama po? Ibig sabihin, that's not the first time that they were invited. Malamang ito na po yung second call for invitation na sinasabing ang kultura noon ng ating Panginoong Jesus. Pero, bakit hindi pa rin sila handa? Sino po ba yung i-consider natin dito na first servants to bid the people to come to the feast? Para sa akin po, sila yung mga lingkod
nag-serve kay Lord even before Jesus Christ. So sila po yung mga lingkod ng ating Panginoon sa Old Testament, sila yung mga propeta, at isama na po natin yung ministry ni John the Baptist. Pero ano po ang sinagot ng mga nauna ng naimbitahan? Diba? Hindi po dahil hindi sila pwede, hindi nila kaya. Pagkos, sabi sa ating verse, ayaw nilang dumalo. So the first few invited ones were not unable to come, but more of unwilling to come, which are two totally different words. Unable versus unwilling. Iba po yun. Parang pag nag-invite ka po ng ng kapatiran sa gawain, di ba? Kapatid, punta ka naman. Sabihin nila, hindi ako pwede. Bakit? Sabi nila, they were unable. Pero pag tinanong mo, bakit anong dahilan? Walang bantay yung bahay namin. Unable to come po ba yun o unwilling to come? Unwilling. Yun po yung isa sa mga sinagot ko sa mga nag-invite sa akin noon. Pero mabuti ang Lord. So, ayaw pumunta ng mga naunang inimbitahan. Muli pong nagsugo ang hari ng kanyang mga lingkod na nag-imbita. This time po, may mensahe na nakasama. Diba? Sabihin nyo sa mga inanyayahan, nakahanda ng mga pagkain, napatay na ang aking mga baka, yung mga pinatabong guya ko, kinatay na, handa na ang lahat. Wala nang hihilingin pa, handa na ang lahat. Ganito po katyaga ang ating Lord. Amen. This time around, ayaw ng hari na isang simpleng imbitasyon lang ang ibigay. Gusto niya may pag-inganyo, may encouragement. Tayo po kaya mga kapatid, naalala pa po ba natin yung mga panahon na naramdaman natin, narinig natin na tinawag tayo ng ating Lord? Ilang beses po ba tayo tinawag ng ating hari? Sa anong paraan po ba tayo tinawag ng ating hari? Sino-sino po yung ginamit ng ating Lord para lang tumugon tayo sa kanyang panawagan? Baka yung iba wala na. 'Di ba? Hindi na natin kasama dito. Ang masakit, yung iba, baka wala na sa kawan ng Lord. Nag-backslide na kakaayaw mo sa imbitasyon niya. Umayaw na rin siya, kakaayaw mo, nakahawa ka pa. Nakatumugon sa kanilang imbitasyon. Nalugod po kaya ang Lord sa ating response sa kanyang imbitasyon. Ang ating Lord po, hindi lang po mga hayop na kinatay ang in-offer niya sa atin. Para lang po tayo tumugon sa kanyang panawagan. Mga kapatid, sariling anak niya po ang inalay para sa atin. Yung buhay ng kaisa-isang anak niya ang ginamit niya para masuyo tayo na makasalo niya sa isang malaking piging. Amen. Ang piging po na iyon ay buhay na walang hanggan. Di ba napakasakit po na inalay na ng Lord Jesus ang kanyang buhay, pero hindi pa rin ito sapat sa iba para tumugon sa kanyang pagtawag. Punta na po tayo sa ating next point, 3, ang pagsalangsang sa Panginoon. Ngayon po, tanungin natin ang ating mga sarili, sino naman yung pangalawang isinugo upang mag-imbita with the encouragement na lahat handa na, kasalo na lang nga daw ang hinihintay. Sila naman po yung mga apostol, disipulo ng ating Lord, na patuloy po na nagministeryo para sa pagpapatatag ng simbahan ng Lord even after He has ascended into heaven. Diba? Sabi nga po sa Matthew 22, chapter 5, verse 6, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid. Mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Di ba ganun po ang ginawa kanila Apostol Pablo and the rest? Si John the Beloved lang po ang namatay due to the natural cause of death. Pero the rest, naging martir. Tandaan po natin na sa templo na yan, sa pangangaral, ang setting po niyang templo, sa pangangaral ng ating Lord sa templo na yan, 3 talinghaga na po, pangatlo na po yan, na talinghaga na binahagi niya on that same day. Kung re-reviewin po natin Mateo chapter 21, nagsimula po siya sa matagumpay na pagpasok sa Jerusalem ng ating Lord, kung saan nakasakay po siya sa isang batang asno, tas as he was traveling inside Jerusalem, may mga palaspas. Pamilyar po kayo doon, yung roba nila, yung balaba nila,
Ginawa nilang carpet para daanan ng ating Lord. And pagdating sa templo, nadismaya ang Lord. Nakita niya ginawang palengke, kuta namang magnanakaw ang templo, nagwala siya, di ba? And after that, may nakita siyang puno ng igos na hindi namumunga. Sinumpa niya at kinabukasan namatay. Diyan na po siya nangaral sa templo after ng pagsumpa niya sa puno ng igos. Pero bago siya nangaral, merong pag-usisa tungkol sa karapatan ng ating Lord. Anong karapatan mo na mangaral? Ang binalik sa kanila ng Lord, bakit si Juan na tagapagbautismo? Kanino ba siya galing? Sa Panginoon o sa Diablo? Eh yung mga Pariseo ayaw nilang sagutin. Pag sinabi nila na sa Panginoon, o ba't hindi kayo nagpabautismo? Sa Panginoon pala yun. Bakit hindi kayo naniwala sa mga sinabi niya? Pero pag sinabi nila sa Diablo, ang dami pong follower ni John the Baptist na nakapaligid sa kanila, tiyak kukuyugin sila pag dinaw nila yung pangalan ni John the Baptist. Tapos, diyan na po nalaman ng Lord kung anong klaseng crowd yung nakaharap sa kanya that time. Kaya 3 talinghaga ang tinapon niyang mensahe dyan. Una, talinghaga tungkol sa 2 anak. Sabi po niya, may isang ama. Ang sabi niya sa isang anak, pumunta ka sa lugar na yon. Sabi ng anak, opo! Pero hindi pumunta dun sa lugar na yun. May isa pa siyang anak dumating, ikaw na lang pumunta dun sa lugar na yun kasi hindi pumunta yung una kong anak. Yung kapatid mong isa. Ayoko! Pero, kinalauna, nagpunta naman yung tao na yun. So, tinanong ng Lord, sino ngayon ang naging kalugod-lugod sa ama? Yung umoo, pero hindi nagpunta? O yung umayaw sa salita, pero nilakad niya yung kung saan man yung lugar na yun. Nung nabasa ko po yun, naalala ko yung Moralio family. Kasi parang, nung una po yung mga kabataan, talagang nadudurog ang puso nila nung nalaman nilang malapit na yung pagbalik nila sa Bicol. Pero nakakatuwa na bagamat ayaw ng kanilang puso, dahil alam nila para sa expansion ng kingdom ng Lord, kahit mabigat sa kanilang damdamin, ginawa nila. At alam ko, katulad ng talinghagang nabasa ko, nalugod din ang Lord sa paggilos na ginawa nila. Sila yung unang tumugon sa expanding the temple of the Lord na ating panawagan. Amen. At ito na po, sinundan pa po ito ng isang talinghaga. Kasi nakita nila, ang titigas ng puso ng mga taong to. Talinghaga tungkol sa ubasan at mga katiwala. Ito naman po yung may mayaman, meron siyang farm, kailangan niyang umalis, pumunta sa malayo, may mga katiwala na iwan dun sa ubasan. Ngayon nung ani na, nagpapunta siya ng mga lingkod niya para kunin yung parte sa anihan, pero pinatay ng mga katiwala doon. 3 times siya nag-send ng lingkod, pinatay. So sabi niya, ipadadala ko ang anak ko. Pag ang anak ko ang kumuha ng parte ko sa ani, hindi nila papatayin kasi anak ko siya. Anak siya ng may-ari. Pero hindi pa rin yun ang nangyari. Ito po yung parang pinaka-lame na, pinaka-simple na talinghaga na nagpakita kung anong gagawin ng tao sa ating Lord Jesus Christ. Amen? So this time, pangatlo na tong talinghaga, dapat mangiyak-iyak na sila sa mensahe na gustong iparating ng ating Lord. Pero bakit hindi pa rin nila gets? Katulad ng mga tao sa talinghaga, yung mga tao po na naroon, maraming pinagkakaabalahan. Katulad sa panahon natin ngayon, di ba? Negosyo, trabaho, mga pansariling plano, kung saan hindi kasama ang Lord. Mga tao sa templo, yung mga tao po sa templo, bagaman nakikinig sa aral ng Lord, ang focus sila na magkamali ang Lord. Parang meron silang kaso na pwedeng ibato sa ating Lord. So tuluyan lang nabulag ang kanilang mga mata sa katotohanan. Imbes na magbago, lalo pa silang nagalit sa ating Panginoong Hesus. Para po itong mga tao na pag may nagpipreach dito at natamaan sila, akala nila pinaparinggan sila, pero hindi naman pala. Diba? Nagkataon lang yun. Pero ayaw tanggapin ang aral, lalong nagmamatigas. So, umalis. Hindi tinapos yung service. Sabi nga, di ba, pumunta sila sa kanilang lakad. Parang ang tao po ngayon, pansamantala tayong pinatahimik ng Lord, pinahinto po tayo ng Lord sa pamamagitan ng pandemic na to para muli mahanap po natin siya. Pero marami naman ang ginamit yung pagkakataon na ito, imbes magpaka-active in seeking God, naging active sa social media, sa internet, pero in real life, inactive. Aray! Mas alam yung nangyayari tungkol sa buhay ng kaibigan na nasa kabilang ibayo ng mundo, pero hindi niya alam yung nangyayari sa taong katabi
games na nilalaro niya. Pero yung nanay, tatay niya, kanina pa paulit-ulit tinatawag ang pangalan niya, hindi niya ma-replyan. Active sa virtual life, inactive in real life. Mas pinahalagaan po ang virtual world dahil everyone nowadays has access to internet as much as we have access to Meralco and Nawasa, ay tubig and ilaw. Tama po? Walang kabuhay-buhay ang totoong buhay. Somebody sila sa virtual world. Maraming followers, likers. Pag nag-share, ang dami ring nag-share after him. Diba? Somebody sa virtual world. Pero, nobody sa totoong buhay. Kasi nonsense ang pinaggagawa sa totoong buhay. Busy sa inaakala nilang higit na importante. Next slide, kuya. Ayan. Ginagawa po nilang oxygen ang Google. Ginagawa nilang dextrose ang social media. Ibig sabihin, hindi sila malakas kapag walang access sa internet. Next. Alipin na sila ng kanilang computer, laptop, TV, at cellphone. Ginawa silang aso ng mga ito. Ayan, may tali po sila sa leeg. At alam niyo po ba na 5,000 years from now, naniniwala po ang mga archaeologists na mahuhukay nila ang mga bangkay ng mga tao na may hawak na cellphone, naka-headset pa. Diba? Ganyan daw po ang itsura ng mga bangkay natin pag natagpuan ng mga archaeologists 5,000 years from now. Ang tanong, may mas importante ka ba kaysa sa ating Lord? Anong mas maganda, kapatid? Maganda ka virtually? Diba? Blooming ka virtually? Mukha kang astig virtually? Marami kang followers sa social media? Or maging simpleng follower ka na lang ng Lord? Mga kapatid, tayo po ay nilalang bilang spiritual beings. Dapat po alive tayo to God. Kung ang ating nga pong mga katawan, di po ba, yung mga obese po, nagkakaroon sila ng sakit na muscle atrophy kasi all they do is lie down, get up, sit down, lie down, eat. Hindi po sila nagkakaroon ng movement. Kaya yung muscle tissue nila, hindi na stretch. Nagkakaroon po sila ng sinasabing pag-disintegrate ng muscle tissue. Ang tawag po doon muscle atrophy. Ganon din po ang nangyayari sa ating espiritu, mga kapatid. Kapag hindi po tayo nagpe-pay attention sa mga spiritual na mga bagay, ibig sabihin po nito, unti-unti tayong lumalayo sa leading ng Holy Spirit. Humihina na ang leading niya until such time nawawala na po talaga ang signal ng Holy Spirit sa atin. Kasi panay tayo kabit sa Wi-Fi. Di po ba? Yung sensitivity natin sa leading ng Holy Spirit, unti-unti humihina hanggang nawawala. Ang kaaway po natin, nais niya na mahiwalay tayo sa presence ng ating Lord. Kaya gagawin niya po ang lahat para, di ba sabi, manakaw, masira, mapatay yung attention natin sa mga spiritual na mga bagay. Like, ano ba yon? Personal devotion or devotion sa church. Prayer time, church time, fellowship po natin with other believers, cell group, Bible study, marami pa pong iba. Pero ang Lord, mga kapatid, mabait. Hindi po tayo sinukuan. Ginagamit niya po yung mga mahirap na sitwasyon minsan na ating kinakaharap para tayo po ay muling tumawag sa Kanya. Sabi nga po sa Bible, Lucas 21, chapter 21, verse 10 to 13, bakit may mga kaguluhang nangyayari sa iba't ibang bansa sa buong mundo? Sinabi pa niya, maglalaban-laban ng mga bansa at magdidigmaan ng kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalaghan buhat sa langit. Next. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at usigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod nyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ayun naman pala. Yung mga hardships na ating hinaharap, it's our chance na magpatotoo tungkol sa kagitingan ng ating Lord. Amen? Kaya huwag nating sasayangin. Tuloy po tayo sa verse 26. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahmakang darating sa sanlibutan. Sa
preparation pa rin po yan. Pero, sabi nga, di ba, the day of the Lord will come like a thief. Dapat handa. Balik po tayo sa Mateo chapter 22 verse 7. Dito po pinapakita yung hirap na dinanas ng mga apostol ng Lord. No, nung naiwan na yung responsibility sa kanila na mapalawak ang kanyang kingdom. Marami sa mga apostol at disipulo naging martir. Pinahirapan po sila dahil sa kanilang pananampalataya. Nagpabayabang Lord! Sabi po dyan, galit na galit ang hari. Kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. So maaari po nating isipin, mahirap pala maging servant ng Lord. Nautusan ka lang mag-imbita, napahama ka pa, di ba? Ang hirap po, totoo naman po. Maraming servants ng Lord pinipersecute, hindi lang during Apostle Pablo's time, even this present time po. Meron nga po ako nakita, next slide, na data. Alam niyo daw po ba na each month, 255 Christians are killed and 104 are abducted. 255, yung sabihin nakita po yung bangkay niyan. 104 up until this moment missing. Why? Because of their faith. Ilang churches ang sinusunog, ginigiba, pinapasara? 66 churches are attacked. That's a data for a month. Each month po. At katulad ng ibang mga nagdaang taon, ngayon sila pa rin po ang 10 worst persecutors of Christians in the world. North Korea, still at the top, followed by Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria, and India. I-search niyo po kung ano nangyayari sa kanila during pandemic. You would know why. Pero anong sabi sa verse 7? God will not idly stand by and do nothing while His servants are murdered. Mga taga-Roma chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubahin ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Magpatuloy lang tayo. Pinipersecute ka ba? Pinagtatawanan ka ba sa ginagawa mong paglilingkod kay Lord? Tuloy ka lang. Sabi po sa susunod nating slide. Ayan, verse 8, Matthew chapter 22. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Pumunta ka sa mga pangunahing lansangan ng mga lingkod. Isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Finally, hindi lang para sa mga very special people ang imbitasyon, ang salo-salo. Finally, everyone has access dahil sa habag ng hari. Ito po yung blessing ng pagtanggi ng mga naunang inimbitahan. Tayo pong mga hentil, ibig sabihin, we do not belong in the Israelites race. Nagkaroon po tayo ng pag-asa na makasama sa salo-salo ng hari. Dahil una nang tumanggi yung mga original na inimbitahan. Ang mahalaga po, tayo na naanyayahan na, patuloy lang po tayong tumugon sa imbitasyon ng ating hari, ng ating Lord. Mapalad po mga manggagawa na nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Hindi man ganun kalala, no, yung persecution, unlike the old age. Pero meron pa rin, nangyayari pa rin. Tama po. Lagi nating isipin, hindi mahalaga kung tayo ay naaapi dahil sa paglilingkod natin. Ang mahalaga, hindi tayo ang nang-aapi, hindi natin nasasalangsang ang ating Panginoon. At siguraduhin na lang natin, hindi mawawala to sa atin. Which leads us to our last point. Ang tamang kasuotan. Matthew chapter 22 verse 11 to 14. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit ng pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian niyo ang kanyang kamay at paa, itapon siya sa kadiliman sa labas, doon magnanangis at magangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Alam niyo po kung aaralin natin ang Jewish custom na kasal, ang grupo ang
mga susuotin ng mga tao sa kasal. Isa pong proof natin doon, yung mga hukom, chapter 14, verse 10 to 13. Dito po, wala dyan kuya, yung tatay ni Samson pumunta doon sa baluarte ng Philistinian woman, nakapakakasalan dapat ni Samson. Alam nyo ba kung ilang abay ang binigay ng mga Filisteo sa kanya? 30 lang naman. Gusto lang naman nilang burutin si Samson na gumaso sa idadamit ng mga imbitado sa kasal. Pero matalino si Samson. Nagbigay siya ng isang bugtong. Tapos yung bugtong na yon, kapag nalaman ng mga Filistinian yung sagot, siya na nga talaga ang magpo-provide ng mga lino at saka mga idadamit ng mga tao sa kasal. Pero kapag nahula ng mga Filistinian yung sagot, talo si Samson. Ay, tama ba? Pag nahulaan ng Filistinian yung sagot, talo si Samson. Siya gagastos sa damit. Pero pag hindi nila hulaan yung sagot, yung mga Filistinian ang gagastos sa damit. Kasi hindi naman Hebreo yung mapapangasawa niya. So, pwedeng baluin ang tradisyon. So, ganito rin po ang talinghaga natin. Yung isusuot na mga taong pupunta, provided na po. Diba? Nung inutusan niya yung mga lingkod na mag-imbita sa mga lansangang matao, kasama na doon yung imbitasyon at isusuot ng mga tao. Understandable yun kasi umayaw nga yung mga nauna, yung original na invited eh. So, paano ngayon tutugon yung mga newly invited kung wala silang isusuot? Kasama na po sa invitation yung isusuot. Sinigurado po ng hari na wala nang magiging dahilan pa para tumanggi yung mga invited guests na dumalo. Pero may isang tao pa rin na hindi nagsuot ng damit pangkasalan. Isaiah chapter 61 verse 10. Buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos, ako'y magpupuri sapagkat sinutan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak. Gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. So, totoo ba ang pati ang ating damit na susuotin sa kasalan provided ng Lord? Amen! Amen! Sino ang nagbigay sa atin ng robe of salvation at cloak of righteousness? Sa pamamagitan nino? Lord Jesus. Kaya kapatid, kung nananampalataya ka na siya ay Diyos, siya ay tagapagligtas mo, ibig sabihin may tangang-tangang ka ng damit pangkasal. Amen? Palakpakan niyo po yung mga sarili mo. Ready ka na para sa kasalan ng ating Lord. So yung hindi pagsuot ng isang tao na to ng tamang kasuotan, pambabastos po yun sa ating Panginoon. Binaliwala niya yung provision ng Lord para kahit isang hentil siya, maging karapat-dapat pa rin siya na makabilang sa kasalan. Mas malaki pong kabastusan yung ginawa niya compared sa mga tumanggi. Ikaw, nagpunta ka nga, pero hindi mo suot yung nararapat na suotin. Sa ating talinghaga, sila po yung mga Hudyong nakikinig sa ating Lord. Kunwari, pero naghihintay lang pala ng pagkakataon na magkamali siya. Para mahuli siya, para pahirapan siya at mapatay siya. Ito rin po yung larawan ng mga taong sinasabing Kristiyano sila, pero hindi totoong nagsuko ng lahat sa kanilang buhay. Diba? John 3:3. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, sino po pala itong mga tao na to? Sila po yung hindi naging totoong na born again, na ipanganak muli. Kaya hanggang ngayon, ang mundo pa rin nila, ang hari nila. Mga sarili pa rin nila, ang hari nila. Hindi ang Diyos ang kanilang hari. Bakit ko po nasabi? Ayaw pasakop sa hari ng mga hari. Diba? Simple lang. Nagpapadala pa rin sila sa masarap na offer ng mundo o sa tawag ng kanilang laman. Example lang po, pasintabi lang ako a-attend sa church kasi nandun si crush. Nawawala na sa church pag wala na din si crush. Nangyayari? A-attend sa church pag may love life. Pag walang love life, wala na rin church. Ito, isa pa. Pasintabi, a-attend sa church kasi andun yung uutangan. Pero kapag napautang na, hindi na nagpaparamdam. A-attend sa church kasi walang trabaho. Nung nabigyan ng Lord ng trabaho, nawala na sa church. Nangyayari? Magsiserve sa church kasi may benepisyo. Pero pag wala na ang benepisyo, wala nang ayuda, wala na rin ibibigay na serbisyo. Nangyayari? Tatayo sa harap para ma-impress
nangyayari. Espiritu Santo, pero hindi na nagigets ang utos ng Holy Spirit. Nangyayari. Aaten sa church para masabing Kristiyano, pero pag walang nakakakita, kampon pala nino! Sila yung mga nabanggit ng Lord na maaligamgam, kulay abo, hindi mo masabing puti, hindi mo masabing itim. Diba? Sinabi niya ng Lord, hypocrites, diba? Ang sakit sa pandinig, doble kara. Mas kasuklam-suklam kesa sa mga tumangging dumalo sa kasalan. Pasalamat po tayo sa ating Lord sa sakripisyong ginawa niya para sa atin. Kasi siya po ang ating tamang kasuotan. Amen? Dahil sa Diyos, ako'y magpupuri sapagkat sinutan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. Kanino natatagpuan ang kaligtasan? Paano tayo nagiging matuwid sa pamamagitan nino? Amen. So ano ang susuot natin sa kasalan? Yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus. Yun yung tanging kasuotan na nararapat sa kasalan ng hari. Hallelujah! Overtime na po ako. Punta na po tayo sa ating conclusion. Marami ang tinawag, pero kakaunti ang napili. Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Let me leave you with a personal story of a wedding singer and her husband. May isa pong French wedding singer na naimbitahang umawit sa kasal ng isang multi-billionaire business mogul. At siya ay mapalad na naimbitahan for a reservation of 2 seats. Obviously po, pwede niyang isama ang kanyang asawang lalaki. Dumating ang araw ng kasal. Matapos ang engrandeng kasal sa simbahan, sila ay tumuloy sa reception na mas engrande pa sa kanilang inaasahan. Hagdan pa lang papunta sa overlooking na reception area, bihis na animoy aakyat ka papuntang paraiso kung iyong pagmamasdan. Naunang umakyat ang bagong kasal, kasunod ng mga mayayamang bisita at kilalang personalidad. First time po na mag-asawa na makadalo sa ganong napakabonggang handaan. Pagdating sa taas, hinarang po sila ng isang lalaki na nakatoksido at merong leather-bound book. Sabay tanong, anong pangalan? Buong pagmamalaki na sinabi ng wedding singer ang kanyang pangalan, hindi ko na po babasahin dahil French po at mahirap basahin. Pero hindi nakita nung nakatoksido at may hawak ng guest list yung pangalan niya. Maaari po bang paki-spell out niyo yung pangalan niyo? Na siya namang ginawa ng wedding singer. Pero buong galang na sinabi ng receptionist, pasensya na po, pero dahil wala kayo sa listahan, hindi po kayo maaaring pumasok. Sumagot ang wedding singer, baka naman nagkakamali kayo, sapagkat ako ang wedding singer. Kalmadong sumagot ang receptionist, hindi po mahalaga kung sino kayo o kung ano ang ginawa nyo. Kung wala kayo sa listahan, hindi kayo makakapasok sa banquet. Binalak po ng wedding singer na lapitan ng bride at groom, humingi sana ng tulong, pero marami silang inaasikaso mga bisita. At napansin ng wedding singer na bawat mesa, tama nga, meron ng mga pangalan at wala ang pangalan nila doon. Kaya natigilan siya. Maya-maya pa narinig niya na sila'y inaakay na papuntang service elevator dahil nakaharang na sila sa punpon ng mga taong nais pumasok sa bulwagan. Sa kotse, pag-uwi, tahimik ang dalawa. Dahang-dahang tinanong ng asawa niyang lalaki, honey, anong nangyari? Sumagot ang wedding singer, noong dumating ang imbitasyon para sa reception ng kasal, sobra akong nabisi, hindi na ako nag-RSVP. Meron po diyang slide. French word po yan ng respondez s'il vous plaît. Literally, ibig sabihin, respond if you please. Kapag sinabi sa invitation, please RSVP, ibabalik mo yung invitation na yun, hindi mo yun itatago. Ibabalik mo sa nagpadala para sasabihin mo, yes, I will come, or I regret to inform you, I won't be able to come. Kasi akala ko, balik tayo sa kwento, hindi na ako nakapag-RSVP.
Kasi ako naman ang wedding singer. So akala ko, honey, okay na yun. Hindi pala ganun. At umiyak ang wedding singer sa sama ng kanyang loob. Ganito rin po ang maaaring mangyari sa atin balang araw, mga kapatid, kapag harap tayo sa ating Lord. Marami po sa atin na masyado nang naging abala, hindi man lang tayo nakatugon sa imbitasyon ng ating Lord sa kanyang heavenly banquet. Matanggap man natin ang imbitasyon ng Lord sa kanyang banquet, mag-RSVP man tayo, ang kaligtasan, mga kapatid, nasa atin na. Pero dapat po, nagre-respond po tayo sa utos ng Lord, sa leading ng Holy Spirit. Dapat po, mga kapatid, may pagkilos sa ating mga part. Oo, imbitado ka, pero mag-RSVP ka naman. Dapat tumutugon ka rin sa panawagan ng Lord. Spread the good news of salvation. Huwag nating sarilinin ang kaligtasan, bagkus ibahagi po natin. Ang RSVP mo, ipadala mo yan sa Lord, kapatid, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang good news of salvation, tulad ng ginawa ni na Sister Saiza. Amen? Tandaan po natin, ang imbitasyon para po sa lahat. Walang tinatangi. Ano mang kakailanganin natin upang maging karapat-dapat sa piging na ipagkaloob na yan, kapatid. Baka naman, kapatid, mawaglit mo pa. Ang kaaway laging nariyan upang manira, magnakaw, pumatay. Huwag mong hayaan na madaya ka kahit isang saglit lang. At baka makapunta ka nga sa kasalan, pero wala na sa iyo ang damit ng kaligtasan at kalwalhatian. Mas malala, baka wala ka sa listahan kasi hindi ka pala nakapag-RSVP. Hindi ka tumugon sa utos ng ating Lord, kaya ang pangalan mo wala sa Book of Life. Hindi pa po huli ang lahat, kapatid. Naghihintay pa rin ang hari sa atin. Hindi niya pa rin pinupunit yung imbitasyon na yan. Nasa kanya pa rin yan, maingat pa rin dyan nakasulat ang pangalan mo. Ito po ang kanyang simbahan. Sa kanya tayo ikakasal. Amen? Kaya isuot natin ang damit pangkasal na inihandog sa atin ng ating Panginoon. Yung damit ng kaligtasan at roba ng kalwalhatian na tanging sa ating Panginoong Hesus lang natin matatagpuan. Last slide. Mga minamahal kong kapatid, tonight, you are cordially invited by God. There will come a time when He will give us a wedding invitation. Wala dyan? Ayan, sasabihin niya sa wedding invitation, you are cordially invited to the wedding of Christ and His church. I hope that as early as now, we send our RSVP to Jesus. Let Him know we are very, 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 very excited to come, and please, always keep your wedding attire ready. Make sure that you always have the robe of salvation and cloak of righteousness with you. Baunin po natin Mateo 25 verse 34. Tulungan po natin ang ating Lord na mabigyan ito ng katuparan. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sige po, magdasal po tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe na ibinahagi ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, kasi alam ko na fully invited na pala ako, and I am cordially invited. Talaga palang inaasahan mo ang presensya ko, Panginoon, sa muli mong pagbabalik. Ama, yung ipinagkaloob mo sa aking kaligtasan, Lord God, selyuhan mo ito, Panginoon. Huwag mo hayaan na may anumang gawa ng kaaway, Lord God, ang magwaglit pa nito sa akin, Lord God. Let it be, Lord, na hindi lang sa akin matapos ang pagpapala ng pagiging imbitado sa iyong kasal, Lord God. Let it be extended to my family, Lord God, to my loved ones, Lord God, to my friends, Lord God, and to those people na akala ko imposibleng tumanggap sa iyo, Panginoon, pero pinakita mo ang kapangyarihan mo, Lord God. Walang imposible sa iyo, Diyos na banal. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa mga pusong nagbukas ngayong gabi. Panatilihin mo ang iyong mensahe until ito ay magbunga sa kanilang buhay. This we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say,